work buka. Pahinga. Na-live tayo tomorrow. Okay lang ito, nagpapahinga. Akala ko maulan dyan. Yung electric pan lang yan. Sorry na agad. Bella, halika dito, baby. Heart up, yeah. Pas muna maglaro. Ngayon, chill live muna tayo today. Bella, halika dito, baby. Ano? Wala? Hawak mo ang beat. Bella. Ay, oo, bukas. Sige, go. Heartopia tayo. Tour nyo ako sa bahay ninyo. Kasi wala naman akong panahon mag-Artopia. So, igala nyo ako sa Artopia. Bella sabog. Hindi naman sabog yan si Bella. Kita niyan. Oh. Ang cute-cute niyan eh. Uy, ang cute. Cute yun. Cute. Cute. Cute daw siya. Ay, sakit. Cute daw siya. Cute naman di nasabog. Hindi siya sasabog today. Ano yan, Bella? Anong yan? Anong tawag dyan sa igang yan? Chill lang din siya. Chill lang tayo. Chill lang tayo, guys. Chill lang. Cool lang. No, Bella. Nagkikiss din siya. Nagkikiss din eh. Ay, nako. Hindi na anta ko eh. Hindi ako. Hello, Cuddle Bear. Ano yun? Ano yun? Nakikiramdam na naman siya. Ano yung pinapakiramdam mo? Uy, ano yun? Hello. Uy, ano yun? Ilan yun? Nakikiramdam siya. Nakikiramdam. Uy. Ano? Alis! 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 Thank you, Cuddle Bear. Uy! Joke lang, joke lang. Joke lang eh. Kunwari lang may tinaboy eh. Gina naman siya. Thank you, Cuddle Bear, sa gift. Hawak mo ang beat. Hawak mo si Billing. Uy. Hawak ko si Bella. Ganda ni Bella. Ganda talaga yan. Mana yan sa'yo. Mukha yan. Bella, ano mukha yan? Sorry, bababa na siya. Tapos na siya. Goodbye daw. Bye! Hello, kamusta naman kayo, guys? Hello, Choco Pau. Chillin lang tayo. Chillin. Kamusta kayo? Okay lang, nagkukulitan lang kami nila gamers lang sa GC. Ano pinag-uusapan nyo? Buti na balik account mo. Oo nga eh. Kala ko kaninang umaga. Kaninang umaga hindi pa yun eh. Mga around tanghali lang siya bumalik. Ganun. Thank you again sa pag-follow. Roblox smile. Thanks for the assist of our staff.
Man! Bakit? Why? Hello mo again. Why? Actually, this is a story. So, kahapon, for 13, around 4:13, biglang may nag-message sa akin yung staff na, what happened to your account? Tapos sabi ko, hindi ko po alam. Tapos chinek ko, punta ko sa TikTok. Tapos pagka bukas ko ng TikTok, nakalagay doon, your account suspended. Naglogout siya. Tapos pag nilalagin mo siya, account suspended. Tapos, yun lang yung lumalabas, account suspended, ganyan lang. So, hindi ako makalagin. Tapos, ayun. Wala siyang any reason at all. Ayun. Tapos, report. Tapos, nabalik na siya. Nakapag-login na ako kaninang tanghali. Hello, Andre. Man, nakita mo yung story ko kahapon, man. Anong story, man? Alam ko, parang nakita ko yun. Pero hindi ko matandaan kung ano yun. Wow! Thank you sa heart ni Andre. Meron ka ng yan na sila, mga LVRT ko. Alam saan ako manonood. Dito ka na lang. Chika na lang tayo. Charot. Pinakuran. Man down. Yes. Naging dinosaur ka sa my day ni gamer. Yun ba yun? Roblox smile. Tawag dun. Hello, JN. Live tayo hanggang malobat ang aking cellphone. Pwede ba yan? Kasi ba yan? Ano na ako? 54%. Madami pa tayong gugugulin. Ay, oo nga pala yung check-in. Dalimutan ko. Yung check-in natin sa Artopia. Mamaya upload ko. Nakarang araw talaga napagod ako, guys, pero hindi naman ganun kabigat yung trabaho namin. It's so like hindi siya sobrang bigat, just right amount of work, and just lang naman siya. Syempre work yun, pero sobrang pagod ko talaga. Legit, pinaka legit sa lahat. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga yung biyahe, isa din yon kasi halos isang oras din yung biyahe ko. Tapos dumagdag pa yung reason na 7 to 6 yung pasok. Tapos, sa diet mo yan, sana all nagda-diet. Hindi na nga din ako nakakapag-diet kasi kailangan ko ng energy throughout the day. Tapos, ang hirap hindi kumain, guys. Kailangan kong kumain. So, hindi ako nakakapag-diet. Ang gagawin ko na lang ay babawiin ko siya sa mga susunod na araw. Talaga mag-walking ako. Hindi lang 10k steps ang gagawin. Sobrang aga. Isipin nyo, gigising ako ng 5. Oo, sorry na gamer. So, mamaya i-post ko after ng live. Baka, Jay, hindi ko alam. Healthy naman yung kinakain ko. It's just me. Siguro, hindi kasi ako sanay or hindi talaga ako morning person. Hindi ako sanay sa ganitong parang body clock. So, alam. Or tumatanda lang din ako generally. tumatanda na lang din siya generally. Kasi, before talaga around 2024, 2023, sabay-sabay yan. Nagagawa ko lahat.
ginagawa ko lahat. May mga time na uwian pa ako from NCR. Tapos meron pang kinabukasang klase. Ganun. Kaya ko siya. Tapos hindi ako mapapagod. Pero ngayon, grabe. Sobrang pagod ko. Pero siguro baka hindi lang kasi talaga ako sanay na ganun. Kasi kadalasan naman ng pasok ko kasi around basta kung maaga ako magpapasok sa school around 7 a.m. Tapos naman na yung klase namin pagdating ng hapon eh. So hindi siya the whole day. Tapos dire-diretsong whole day. Parang ngayon ko na lang ulit naranasan yung ganun na 8 hours ka magtatrabaho. Tapos, ayun, ganun yung time. Yung, dito. Yun. Maaga, tapos hapon uwi, gabi ka naman ka-uwi. Yung ganung time. Di na ako sanay. Huling ganito ko, pa ako, elementary. Kasi, pati high school, papasok ako ng 8, pero 3 or 2, yan na namin yun. So, baka siguro, nire-resolve ko ang aking sariling problema, diba? Meron siyang reflection. Meron siyang reflection through yapping. Reflection through yapping. Nakakita ng ganun. Dito lang yun. Hello, Casper. Thank you, Vincent, sa rose. Ayun. Yun ang aking daily struggle. Napagod ako. Yung 8 to 5 job, nakakapagod na siya. Pero tolerable. Kaya naman siya. Alam mo yun? Kaya pa siya. Pero binago siya. Naging 7 to 6. Like, boosh. Tambak lahat ng kapaguran sa 4 na araw. Pero, pakonsuelo, isang araw na wala kang pasok. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko, kung ako papapiliin. Kung ano mas better, hindi ko din alam. Government, nasa government ako eh. So, sa government work, wala pa talaga ginagawa. Tapos kinaibahan, kasi kami nag-field work kami. So, bibisita kami sa ganitong farm, bibisitahin namin ganito, bibisitahin namin ganyan, inspection sa ganito, inspection sa ganyan, ganito kami. Daan lang ako bago mag-live, kuha ng lakas. Magla-live ka din, Orange Flower? Wala akong choice. 7 to 6 talaga, government. Monday to Thursday, pakonsuelo yung Friday, walang pasok. Wala akong choice, Casper. Kaya, latak na lang ng energy ko yung nakikita nyo pag nagla-live ako. Kaso, ang masaklap doon, dahil intern ka, sahod. Ang makukuha mo lang ay experience at kaalaman. Walang allowance. Yes. Yung iba ganun, work from home. Kami naman, di kami makakapag-work from home. Kasi nga, sa work namin, hindi makakapag-work from home. Sana nga Orange Flower, di ba? Kaso parang hirap pumasok. Hirap makapasok doon. Wala lang, I feel like mahirap makapasok. But, bakit hindi, di ba? Pabor na. Okay din ang sahod. O, diba? Kayo na nagsabi, hindi na ako nagsabi niyan. Pero really yan, nangyayari talaga yan. Nangyayari yan.
Kaya hindi ako like kala ko ano yun. Ang dami yan. World War II. Paano ka nagkaroon ng World War II sa Klase ko PS4? to. Hinira mo? Oo. May PS5 kasi yun. Ah. Ah, palaro ako niyan. Pilipino! Maganda yan eh, World War II. Hindi, pangit yan. Gera yan eh. Nagkapatas ng gasolina eh. Tapos Hindi. yan. Laro lang yan. Ulo ka sa gasolina yan. Ang mahal-mahal eh. Laro lang yan. Lalaro sila. World War II. Yung gasolina na naman yan. Uy, electric panel mo yung ano. PlayStation. Mainit yan yan. Full GPU yan eh. You know? Tutok mo doon. Hindi yan katulad ninyo. Ayan. Sabi ni Casper. Government ka diba so that may idea ka ano nangyari nga. Ang na dog. Oo. Pag nalaro ka, electric pan mo, mainit yan. Mag-overload yan. Natawa tuloy sila. Ano yung tanong ni Casper? Wala tuloy ako. Sabi, kung alam ko daw kung ano nangyari sa mga dog na nasa impounding. Alam ko, syempre. Alam naman natin lahat, siguro. Ano nangyayari sa kanila. Nakaraan nga nanghuli kami. Nanghuli kami ng aso. Feels so wrong. Pero, may pros and cons kasi. May pros and cons. Kung hindi huhulihin yung mga stray animals, pwede din sila mag-cause ng sakit sa tao. Hazardous din ba, kumbaga. Hira yung mga itong ano, ulag. Hey! Ulag. Ulag na. Yun yung sad. Masalala mo kami na driver. Ayun, basta naghuli kami ng aso. Kaso wala din naman kami nahuli, isa lang. Tapos yung isa na yun, inadap lang din namin. Ay, inadap nung isa sa mga animal control officer. So, wala, hindi siya na-impound. Cute kasi ng tuta pa. Ang nangyayari sa mga na-impound na dogs, Pinakaray. sabi, for 24 hours sa barangay daw muna. Tapos titignan ko kung may mag-claim. Pero pag wala nag-claim, doon na sa impounding area. Tapos magtatagal yun for parang, hindi ko sure po. Nalimutan ko, hindi ko naalala kung anong sabi. For, basta, months or weeks. Weeks ata. 1 week lang ata. Then, kapag wala talaga nag-claim, or overpopulated na yung impound. Ewan ko, depende ata yun sa impounding. Kung madami sila doon, parang mas mabilis yung araw. Pero kapag onte, pwede sila patagalin. Hindi ko sigurado mga pagsasabi ko. Pero, syempre, saan pupunta sila? Inalaga naman sila doon. For how many days, how many weeks, ganyan. Pero, syempre, alam mo na guys kung saan sila pupunta right after kasi hindi naman kaya i-sustain ng government ang madaming aso sa impounding. Yun doon talaga pupunta. Pero eto guys, isipin nyo na lang yung mga nasa impounding na aso na walang nag-claim, diba? Malungkot na sila as it seems. Parang wala na silang owner. Tapos, pag-alagala lang sila. Mahirap din ang buhay nila. Kasi nagpo-forage lang sila. Sa buong buhay nila, nagpo-forage lang sila. So, nahihirapan sila. Parang, ikaw, diba? Parang, mas humane na pagpahingayin na lang sila. Diba? Rather than let them parang suffer na ganun yung life nila. Tsaka ayun nga guys, kasi kapag masyadong madaming stray animals, kapag walang animal control officer, pag walang impounding, pangit din siya kasi may peste na din yung mga stray animals.
Diba? O paano kapag nagka-rabies outbreak, damay pati tao. Tapos mabilis lang yun pag madaming stray animals sa area ninyo. Para din yun sa atin. Para din siya sa community. Kaya nga, mas sinusulong ngayon na spay and neuter drive. Tsaka responsible pet ownership. Para malesen na yung impounding. Para malesen na yung mga ganong scenarios na kailangan pang i-euthanize, i-put to sleep yung mga asong walang nag-aalaga. Yun yun. Dapat yung princess shrimp na lang yung Hoy! I-process ng euthanasia. Ano naman, yung pinapatulog sila. Para wala silang maramdaman that time na isasaksak na yung drug na mag-end ng life nila. Gets nyo? Kasi yung drug na mag-end ng life nila, masakit yun. Kasi if force stop nila yung heart, so kailangan, ano muna sila, parang anesthetize muna sila. Parang, yun, under anesthesia muna sila bago sila put to sleep na talagang literal. Ganun yung process nun. So, humane pa din siya. Lahat ng euthanasia na legal, lahat yun humane. Ibig sabihin, kailangan yung animal, wala silang nararamdaman na pain kapag ginagawa yun. Kailangan. Kahit anong animal, kahit sa livestock, chicken, pigs, cow, kapag ni-euthanize sila, dapat, or kinakal, dapat wala silang mararamdaman na pain. Or kung may mararamdaman man silang pain, dapat yung one time lang ba? Yung hindi na sila masaktan pa. Gets nyo yun? Basta parang ganon, yung humane way para put to sleep or euthanize sa kanila. Paano mo nalaman wala sila naramdaman pain? May na-interview ba sila na euthanize? Hindi. Kasi, isipin mo na lang, parang kung madeded ka na mabilis, ba? Mababa na ko nito. Basta kung ma-end ang life mo ng mabilis, edi wala ka ng pain na mararamdaman. Parang one blow, yun na. So, wala na siyang pain. Kasi wala na siya. Kasi kinakain natin. How are we sure? Eh, syempre, kapag off na yung brain cells mo, wala ka na mafe-feel. Kapag wala ka ng life, wala ka na mafe-feel. Syempre. Ano to? Tama mo sa kanila kung ano. Ano nga to? Guys, alam niya daw to. Hindi ko to alam. Ano to? Sabi ko sa kanila. Oo, kayo makasagot. Bigay ko si Bella. Motor. Shock! Shock to. Shock ng motor. Shock absorber. Galing nila, oh. Alam nila, shock ng motor. Hindi magaling. Angas niya. Ang random, bigla na lang naglabas ng shock ng motor. Masa reaction na lang if lifeless ka na tas gumagalaw ka pa. Yes, Gian. True. Very true yan. Ilang days bago papuntayin sa langit. Ano, may ganun ba? Hindi ko alam yan. Ano daw? Depende sa bigat ng kaso mo, ano? Iba ba yun sa mga kinakatay sa malalaking farm? Uy, kahit sa malalaking farm, humane way din ang pagkakal nila. Like, katulad dun sa mga cow na ginagano, no? Parang may baril para diretso sa utak. Kasi wala na silang mararamdaman. Ganun. Yun humane. May iba't ibang way. Like, minsan, sila, kinukuryente, tapos wala na, live na, ganun. Pero na-testing namin nag-alaga ng manok para kainin, ang ending din naman siya nakain, diba? Maawa din talaga kayo.
Safe ba ang fish oil para sa dogs na long term? Hindi ko po alam actually. Pero pwede kayong mag-search ng mga studies related about that. Ilang days makakapunta sa tangos mo. Fake lang yan. Ako di ko makain pag nakita ko na kinakater. Kahit ano naman kasi, lalo hindi ko kaya din. May one time. Kaya, hindi ko alam kung pwede ko tayo kwento. Pero, kasi ano na yung manok, tawag dito, recumbent na siya. So, ibig sabihin wala na siyang, hindi na talaga siya gumagalaw. Humihinga na lang siya, yun na lang ang nangyayari sa kanya. Tapos, subjected na siya for necropsy. So, syempre, kailangan humane way yung pag, ganun mo, humane way. Tapos, nagtuturoan kami, ikaw na. Ayun, ending. Lahat kami parang nakukonsensya sa ginagawa namin. Kasi hindi pa siya na gano'n ng mabilis. Hindi siya nag-gano'n ng mabilis. Mga ilang cervical break pa yung ginawa na bago siya gano'n ng mabilis. Awa kami. Oo. Oo, talaga. Sabi ko, bakit ba natin kailangan gawin ito? Mga ganun na kami lahat. Parang konsensya pa namin. Dog lover pero depende sa luto. Ay, grabe, uy. Wag. Grabe, Tapos, hindi lang yung one time na nagphoto-sleep kami ng ibang animal. One time, nag-alaga kami. Grabe talaga ng fisyo. Grabe talaga. Nakakatrauma. Nag-alaga kami ng maliit na daga. Tapos meron kaming, ano ba ginawa namin doon? Ginawa namin doon? Basta nagbibigay kami ata ng testosterone doon. Tapos, may control tapos yung, basta, may experiment kaming ginawa doon. Tapos, kukuha na namin siya dugo. Tapos, ang pagkuha ng dugo sa daga, sa mata, so, alam niyo yung yung capillary tube. Yung ganon. Kasi talaga dito sa mata, nakakaawa siya. Nakakaawa siya, guys. Dito talaga sa loob ng mata. Or dito sa facial vein. Tutusukin mo yun, ilancet. Basta, yun, lancet. Tapos, kukuhaan mo siya. Ganon. Doon kasi, doon kinukuhaan. Kasi meron ditong vein din. Dalawa nga yun, dito or dito. Kasi yun lang naman yung easily accessible sa kanila. Tapos after namin yun kuhaan ng dugo. Nakakainit. Ayun, syempre, PTS. Go to sleep daw. Sabi namin, tinalagaan namin yan na ilang linggo. Tapos, ganun lang. Yun lang. Ang sakit. Kasi alam niyo kung paano siya able to sleep. Search nyo na lang. Ayoko na. Nakaka-trauma. Gabi na trauma. Pero sabi sa amin, kailangan namin tatagan ng aming loob bilang vet kasi isipin na lang daw namin na kailangan yun para sa studies, para sa iba ding animal, para din sa atin. Pwede magkukontak ka ng study about sa ganyan, tapos sila yung magiging nyo, subject nyo, or magiging test subject nyo, ganyan. Parang for a better purpose naman. So, parang kailangan daw namin tatagal yung loob namin. Kailangan daw matutunan namin, ganun, kung paano i-take yun.
Sabi nga din sa amin, dapat daw once, kahit once lang, matry namin na mag photo sleep ng dog. Sabi ng mentors namin, kasi parang doon katatatag. Parang ganun. Ano to? Sabi niya? Sir, but if nagising ka, ta simulator lang pala lahat ng to. No? Grabe naman niya. Kasi may mga time naman din talaga na mas humane na iputo-sleep na lang yung animal kaysa pa prolong yung kanilang pain. Kasi may mga ganun talaga. Pero, parang ikaw, pag isa ka ng vet, parang discretion mo na yun if kaya mo yun gawin. Or, hayaan mo na lang siya naturally na doon pupunta. Kasi may mga time na ganun. Like, pupulong mo lang yung pain niya. Parang sa tao din, di ba? Sa tao nangyayari din yun. Pero, ang pinagdidesisyon ay yung kamag-anak. Pero, ang sasuggest lang din talaga ng doctor is kung ano ang best for the patient. Ganyan. Nangyayari din talaga siya. Ang sabi ni Casper, pero napakapahal meron natin as human, no? Nanahimik mga hayop, pinag-experiment natin for knowledge. Kaya nga tayo, di ba may hierarchy sa parang food chain. Hindi ko alam, guys. Basta yun, alam ko may hierarchy. Basta yun yung parang all-knowing. Kasi nga, alam din natin kung paano i-manage dapat. Dapat alam natin kung ano din talaga yung better sa lahat ng living things. Kasi tayo yung ganun, di ba? Dapat we know better. Eh kaso, ewan ko. Hindi ko na din alam, guys. Di na lang ako mag-talk. Dapat we know better talaga sa lahat ng living things, including plants, animals, and the ecosystem, environment overall. Pero yung iba walang pakialam sa environment, so hindi ko lang. Okay lang kasi ako gusto ko Tayo yung may kakayahan mag-isip, isipin nyo na lang, di ba? Tayo yung may kakayahan mag-isip. Tayo yung pinakamatalinong living chuchu. Ano akong tawag doon? Basta. Tayo yung pinakamatalino. Meron tayong critical thinking skills. Mga ganyan. Diba? Yun lamang natin sa kanila. Pero minsan mas masahol pa yung mga tao kasi sa hayop. Yun lang. Yun lang talaga. Oh, ayun guys. Quick update lang. After Man, alam mo yung anime na Darwin's Incident? Hindi ko alam yun. Oh, di ba? Alam natin yan lahat. Pag-aralan natin yan. So, ayun. Dapat we know better. Kaya kung ano man nangyayari sa paligid natin, kagagawa lang din yung mga tao. Hello guys. Kagagawa lang din yung mga tao. Naniwala ba kayo? Yes, maniwala kayo. Totoo yun. Kagagawa lang din ng tao yung mga nangyayari. Tayo pinakamatali, pero tayo din yung nagbabayad para mabuhay sa mundo. Hindi ko nga din alam eh. Alam. Oo. Layo. Ay, sorry. Nag-invite tuloy. Kung saan sana napupunta yung mga parang usapan ng lasing na to eh. All day, all night, stay young, it was so right, we were so young, Hello, Beat the Hit. get drunk, Conspiracy theories. Usapan 3 AM. Theory na mundo next. Thank you sa Donut Gamer Zone. Ano na talaga na pag-uusapan kapag ganito yung live, eh, no?
trajectory ng topic parang random. Sino bibili ng yelo? Yung yelo. Anong yelo? Pero hirap manghuli ng aso talaga. Hirap manghuli ng aso, ha? Isipin mo, ilan sila? Ilan ba sila? Ilang animal control officer yon? 6? 6 ata animal control officer yon. Hirap manghuli. Pusa mas mahirap. Oo, talaga, pakabilis. Ang galing na. Tapos, may meeting pala kami sa... Tapos pala guys, nag-mass vaccination kami. Nag-mass vaccination kami nakaraan. Saan? Kailan? So, mass vaccination na yun, natutunan, parang added skill ko na yung mabilis mag-aspirate ng ano. Alam niyo yung vial, tas syringe. Mabilis na mag-aspirate ng gano'n. Kasi ang dami eh. Tapos, basta ang astig ni Doc. Alam niyo yung mga pusa nagwawala. Kaya niyang bakunahan yun. 4 days lang daw ba? Na mabilis. Pasok ng dasma. Pati asong nagwawala guys, hindi mahawakan. Starting March 16. Ganun lang ni Doc. Tapos, speed shot. 4 days work. Work week. Sabi, nag-usap-usap din eh. Noon daw, 5 Pero madami din ako nabakunahan that day. Bakit hindi na lang sa Valorant mag-wargop? Naku, di mapaldo na yung mga pro players. Siyempre, i-hire na sila nun. Pero yung mga tatulog dyan. Tapos lahat, ano, Oh, yun yun. Suspect ko naman. diba yung Korea merong ano, mandatory military kinemerlo. Mangyayari na din yun, pero lahat kailangan mag-Valorant. Pag Shih Tzu nasama kahit kanina dahil kidnap, ay, depende pa rin kasi may mga Shih Tzu na, ano ko talaga. May mga Shih Tzu na hindi nagpapahawak. Ito, pakito. Shh! Come. Be, ito. Shh! Bali. Ano? Everyday ilan? Ano yan? G yan? Ano yan? Cats? Cats na dumadaan sa vet? O diba, di may kumita pa instead na bumagsak. Ito yung Shih Tzu di nagpapahawak. Hi, ni! Ang galing din kasi. Si Bob, dito mo siya naman. Ito na yun siya. Oo, hindi na yun. Kasi may natin Takabit naman. O, syempre, hindi naman kami nag-euthanize ng ganun-ganun lang. Grabe naman yun. Uwi, grabe naman yun. Kamukha ko yung aso? Kamukha si Bonnie? Jessica, Iron Plator, Jump Starter at meron na rin tong bar. Malabas ko yung dila. Tama kayo nang narinig mga tol, 5 uses sa isang item Dila lang. ko, So may kasama dila na tong hard case mga tol para Sino mag-aggressive? Chihuahua o Shih Tzu? Siyempre, Chihuahua. Ano ko, hindi niyo pa nakikita. bukas nyo ito. Grabe talaga ang Chihuahua. First sa ranking na takot. Cotton flashlight, increase at Breeds na nakakatakot. Number 1, Chihuahua. Number 2, Pomeranian. tapos ito nga mga tol, sa Maniwala jump kayo. starter to. So pwede nyo sa sasakyan, pwede nyo sa motor. Tapos syempre, may kasama na rin itong ventilator hose. Kasama na rin itong iba't ibang pin para kung sakaling bola o puso para sa bagay kung sakaling may mga Ilang customer? Depende sa araw. Kasi minsan madami. Minsan wala masyado. Pinto yun naman. Ganun din sa private clinic. Depende. Taray mga lalo na kapag malapit yung ano nila, yung amo nila. Talaga. Talaga. Gumasin talaga. Kaya pinakamura eh. Nakakatakot. Magaling sa akin na-adjust yung Chihuahua. Saka yung Chihuawi. Chihuawi tawag ko dun eh. Chihuawi. okay na to, gas. Chihuawi. Wawi. Malambot ang Chihuawi. pulse mo. Chihuawi. Wee! Katabi! Masa naman. Tandaan na talaga. Yung meron tayo. PRC Racing. Yeah, pansin mo naman na
ako, ayaw niya magpapansin. Sabi niya matutulog na ako, huwag ka magulo. Tingnan mo. Tingnan mo nakano yung ulo niya dun sa... Ano, ayaw mo sa akin, iwas na iwas ah. Tingnan mo no. Tingnan mo. Ano na? Ha? Ikaw ba niya? Todo ka. Mayabang ah. Tinataguan mo ko ha? Ayaw mo sabihin? Tubong mo muna. Tubong mo. Bangag. Ayan. Ewan ko sa'yo. Magkaya sa wento. Bangag ka talaga. Antok na siya. Yung ano, yung... That's me, internally. Yung nakabukas yung pintuan. Me, internally. Sabi niya yan. Tama? Sabi. Ano mas madali turukan, cat or dog? Makapal yung balat ng dog. Tapos manipis ang balat ng cat. Paano bang madali? On what term? Kasi ang cat, mobile sila. So, grabe talaga. As in, talon kung talon, kaya nilang tumalon from 0 to 100. Lilipad talaga sila kung gugustuhin nila. Kapag aso naman, kapag naman ang aso, mas madali sila i-handle. Mas madali sila i-handle. Ang problema lang sa aso, syempre, mangangagat yun. Nangangagat yun. Kailangan mo lang ng matinding muzzle, tsaka restraining. So, kung ease of handling, syempre aso. Tapos, kung sa bakuna din, sa bakuna, nakakatakot kasi din magbakuna sa cats kasi madaling mag-through and through yung needle. Di katulad sa aso, medyo makapal yung balat niya. So, dogs pa din. Conclusion, dogs din. Ben, dami ko sinabi, dogs lang isagot. Cute na DP ko, dalawang brownie. Dalawang brownie ba yan? Pusa ko dati nagiging media sa bet ko, diba? Yung tingnan mo, nakapos niya. Grabe talaga pag pusa. Hindi lang kasi kagat sa pusa, kalmot din. Tapos napaka-flexible nila. Lahat kaya nilang gawin. Pwede silang mag-ikot-ikot. Pwede silang tumalon. Pwede silang lahat. Bakit ka naman puputol ng paa? Pag kumapit sa braso mo, tapos ka na talaga. Tapos sa braso mo, wala na. Yun na ending na ending. Tapos na yun, tapos. Then. Kahit, di ba, from mataas, kaya nilang balu-baluktot. Tapos mag-landing pa rin sa paa. Hindi sila kalupit. Ano pinaka-extreme mo na experience as vet? Describe extreme. Describe extreme. Diyan. Hindi kita mo ng sandwich sa likod. Ito sandwich sa likod. Pinaka-extreme for me. My first experience sa stay and neuter drive. Ang lala nun guys. Ang lala talaga. Nakakapagod yun. Nakonsuelo na lang ako dahil dun sa empanada na binigay sa amin. Tsaka certificate of volunteer. Ano nangyari? So, ganito yung nangyari nun. Kasi kung sandwich pag nalaglag daw nakatayo din. Ganun ba yun? Ano ginagawa MNL ngayon, Lods? Ito, live lang. Empanada. Ano yun? Ensaymada pala. Empanada tuloy. Ensaymada. Balois. Empanada. Bukod sa dog at cat, ano lang pumunta sa inyo? Yung palang so far, parang naabutan ko. Wala pa namang exotic. So, pag dinikit mo siya sa pusa, ikot-ikot lang siya. Ganun.
Okay, back to the kwento. So, namin, sprinter drive. Volunteer lang kami. Syempre, pa lang kami, students pa lang kami. So, alagad kami dun. So, ang usapan nun, rotation. Kasi, mayroong ilang station. Pre-registration, tapos dun na din yung pre-op. So, sa pre-registration, dun kukunin yung details, titimbangin, tapos dun na din siya parang papatulugin. Hindi mo papatulugin, pero i-anesthesia. Tapos pagka-anesthesia, i-shave. I-shave yung area, surgical area. Tapos, dami ko naman in-explain. Tapos, syempre, isa-surgery na siya. Tapos, after niya i-surgery, monitoring na yun. So, merong naikot kami. Merong naka-assign doon sa registration, sa surgery, tsaka sa monitoring. Tapos, ang first station ko, yung sa registration. Tapos, doon kami sa i-anesthesia yung pusa or aso. So, intravenous yun. So, kailangan mo talaga ng ugat kasi doon mo padaanin yung gamot. Siyempre, madami kami doon. May taga-restrain, may taga-saksak ng gamot. Ikot din kami doon. Siyempre, ako muna yung magkasaksak ng gamot, ikaw maghahawak. Tapos susunod naman ako maghahawak, siya naman magkasaksak ng gamot. Siyempre, sabi ko nga sa hindi naman pare-parehas ang aso't pusa. May mga mabait, may mga ninja, ang baga. Pero mo na ba rin yung kasama mo? Kasi smooth naman, yung mga dog smooth naman. Kasi madali lang talaga sila i-handle. Wala namang aggressive noon that time. Madaming pusa na malikot, maligalig talaga, napaka-wild. Kaya iniingatan din natin. Napaka-wild talaga. Yung isang cat, pagkalabas niya ng hindi nilabas namin sa cage. Talagang natatatalon siya. Yung mga namin doon, mga gamit namin doon, nagtatalsikan ganyan-ganyan. Syempre, hindi siya dapat mawala kasi pag tumakbo siya, hindi mo siya mahuhuli. At talagang kinuha namin siya. Tapos siya, pag handle, mga ngalmot siya. Tandaan kong kalmot that day talaga. Hindi mo din siya mako-contain. Kailangan mo talaga siya i-handle kasi liability mo yun kapag nakawala yun tapos di mo na mahabol. So, adrenaline din namin lahat. Lahat kami nakalmot. Ganun siya. Isang pusa lang yun Isang pusa lang yun. Nalimutan ko na kung paano namin siya naturukan. Parang napagod na lang din siya. Ganun. Pero ako yung naghabol. So, ang dami kong sugat nun. Tapos, ayun, nakatulog naman siya. Napatulog naman siya. Pero grabe, ang dami kong sugat. Ang daming kalmot. Madami kami kalmot. Lahat kami nakalmot. Grabe yun. Early in the morning. Pre-registration pa lang yun. So, start pa lang ng day. Kaka-start pa lang talaga ng day. Sabi ko sa inyo guys. Kaka-start pa lang ng day. Syempre, move on ka na. Linisin mo na sugat mo. Tapos, let's go. Back again. Tapos, after nun, syempre, medyo malapit na maubos yung mga nagpapa-register. Bale, required pala ng physically fit na ready tumakbo at tumakbo. Actually, dapat niya i-add yan. Bakit ka pa naghahabol ko? Ay, grabe naman. May yan, Kevin. Pwede yun nangyari. Tapos, nag-rotate na. Napunta naman ako sa surgery area. Kasi, sabi ko, ayoko na dyan, guys. Mapapagod na ako. Nakapagod naman kasi talaga doon. Di surgery area. Sa surgery area, medyo chill-chill lang ako doon. Kasi, ang gagawin mo lang sa surgery area, kapag kailangan ng vet ng assistance or ng gamit, ikaw yung runner. Runner ang tawag namin doon. So, ikaw magbibigay ng mga item na kailangan nila. Kaya kailangan nilang pang suture or kailangan nilang instrument. Kailangan nila sanitize yung area. So, ikaw mag-assist nun. Tapos, nung time na yun, kami, under supervision yun, syempre. Pinagkapon kami ng male cat. Tag-isa kami. So, yun, madali lang yun, guys. Madali lang yun. I can say, madali lang siya. So, kaya naman. Tapos, after nun, napunta na ako sa monitoring. Ito na naman. Chill lang ako dun sa surgical area.
chill lang ako dun. Yun yung pahinga ko. Pero after nun, monitoring naman. Talaga. Pero itong kukwento ko sa inyo, normal siya nangyayari talaga. At mangyayari talaga siya. Kasi, ang spay and neuter or kahit anong surgery, may risk naman talaga yan. Dapat, sinasabi din naman to sa owner kapag before surgery, na may risk talaga na hindi siya magising, ganyan. Pero, disclaimer, na buhay naman silang lahat. Wala namang na-taggy doon. Pero dun sa monitoring, ang dami syempre, for recovery na yung mga animals. Ang dami na nakahiga. Hindi ko alam, for some reason, ako lang yun nandun. Nagmo-monitor ng lahat. So, lahat, tinitignan ko kung humihinga pa ba. Tapos, yung heartbeat, tinitignan ko. Malapit na ba ito magising, ganyan. Hindi monitor ka lahat ng pusa at aso doon. Yung mga aso, mabilis lang gumising. Kasi parang pagdating dun sa monitoring area ng aso, check ko lang siya. Pagbalik ko, nagre-respond na siya, tapos pwede na siyang umuwi. Ganun lang kabilis yung aso. Pero yung pusa, grabe talaga. Kasi yung isang drug na known, na ginagamit din sa spay and neuter, which is yung xylazine, dapat hindi talaga siya for cats. Hindi siya intended for cats. Parang, basta hindi siya recommended na gamitin for cats. Pero for some reason, yun yung ginamit kasi cost effective. Ang meron lang dun sa spay and neuter ay counter effect nun. Parang, yun, counter effect. Ng xylazine. Pagod na ako. Pagod na ako magkwento. Hulog ako. Yun lang yung in-offer doon. So, may abang. May Di ba, abang. Magulog ako. Wait lang. yung gera dyan, Ayan, dun 6 yung gera. Zero tayo ulit. Ito na matanda. 19, Wait lang. Nawala na ako. So, yun yung cats. Minomonitor ko sila. Tapos, nandun yung prof ko sa general medicine. Nandun siya. Tapos, kasama ko siya sa monitoring. Nung earlier, kasama namin siya sa registration. Tapos, kasama ko na naman siya sa monitoring. Pero itong prof namin na to, magaling talaga siya. Wala akong masasabi. Magaling talaga siya. Pero that time, na-stress na ako. Tapos, nagtatanong pa siya sa akin, like, is this heartbeat? Is this irregular? Nagkiquiz niya pa ako. Tapos, parang minomonitor na namin siya. Ang kasama kong vet doon. Napapagod na ako. Pagod na talaga ako. Kasi maya, tingin ng heartbeat, tingin ng respiratory rate. Tapos, yung iba nagka-crash. Legit na nagka-crash. Tumitigil yung puso nila, guys. Tigil yung puso nila. Tapos, syempre madami yun. Minsan sabay-sabay tumitigil yung puso nila. Scary. So, nagre-resuscitate kami dun. Nagre-resuscitate kami. So, sini-CPR namin sila. Traumatizing. Yun lang masasabi ko. Nakakakaba, traumatizing, lahat na. Talaga. Oo, ginaganon yung diba? Basta may tamang CPR para sa kanila. Tapos bublow mo yung tapos may tamang beat din yun. Tamang timing, guys. Sabay-sabay sila nagka-crash. Tapos, hindi mo na alam kung anong gagawin ko. Kasi yun, nabuhay naman silang lahat. Tapos, yung kaninang kwento ko, yung pusang ninja na kumalmot sa aming lahat, siya yung pinakahuling nag-recover. Takot na takot kami, sinwero na namin siya. Tapos nakailang, na kami, Epineph. Kasi yun yung counter drug na yung sinasabi ko. Nakailang Epineph na kami para ma-regulate yung heart niya. Kala namin hindi siya makakasurvive. Sabi namin, bago siya i-surgery, sobrang sobrang likot niya talaga. Ang lakas-lakas niya. Tapos siya yung huling parang gigising. Siya na lang talaga natira dun.
Nagme-merienda na kami lahat, hindi pa rin siya nagigising. Nakaswero na siya, guys. Pero, kasi, ang feeling ko, sobra kasi siyang agitated. Sobrang agitated. Syempre yung heartbeat niya mataas. Tapos bigla mong papabagalin. So parang feeling ko dun yun. Kaya hindi din siya naka-recover agad kasi parang napagod na din yung body niya. So hirap siya mag-recover. Oo. Yun yung nangyari dun. Kaya siya yung huling natapos. Grabe. So yun. Yun na yung kwento, guys. Napaka parang short, pero isipin yung kayo yung nasa sitwasyon, pagod na talaga ako. Pagod na talaga ako. Sabi ko, pagkatapos na, hindi na ulit ako mag-spray and neuter drive, hindi na ako magbo-volunteer. Ganito pala dito, pakahirap. Pero syempre sinabi ko lang yun, alam ko naman sa sarili ko na madami pa akong attendan na gano'n. Pero grabe talaga pa ito, no joke, legit. Oh, yung ensaymado talaga, tsaka pagkain talaga napakaselong afternoon. Yung merienda namin nagsalba sa akin. Talagang lamon kung lamon ako doon. Oh, botanista. Legit naman yun. Pero kasi wala ka din naman ng choice. Nagka-crush na siya. So, gagamitin mo siya. Right naman yung paggamit mo. Nasa tamang dosage. So, okay lang yun. Hindi naman siya always. Thank you, Papa G, sa donut. Diba, syempre yung namin buhay. Ay, pagod. Tapos ngayon, sa March 26, meron ulit kaming stay and neuter drive. Yun yung hinasikaso namin buong month. So, good luck sa akin, guys. Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero good luck. Good luck to me. March 26, merong ulit stay and neuter drive. Good luck to me talaga, guys. Sabakan na naman tayo. Sabakan. Let's go. Bakbakan na naman tayo. Siguro kung i-explain ko yung risk ng pagka-nephrotoxic ng epinephrine sa katawan during emergency case, malabo. Magka-kidney failure kapag nagre-resuscitate ka tapos gagamitan mo epinephrine. That makes sense. Kailangan mo ng sobrang daming epinephrine para masira yung kidney. So, kung magbibigay ka ng dosage na sapat lang, nephrotoxic siya, yes, pero hindi siya magkakaroon ng significant na super damage sa kanya. Wala lang yun. Oo, ganun din sa animal. Meron lang tamang dosage na pwede mong ibigay. Tapos hindi ka na dapat susobra doon. Kasi pag sumobra ka doon, nephrotoxic na talaga sa katawan. Yung talagang hindi naman mapaprocess ng katawan. Mamamatay talaga yung patient pag gano'n. Pas. Pag sa animal kasi, mg per kg. Pag sa tao, hindi ko alam paano yung sold nun. Parang microplastics lang. Okay, pagod ako dun, guys. Pagod ako mag-yapping. Saan may natutunan naman kayo? Parang may ganun din sa babies. Hindi ko nga alam paano ba sinasolve ang drug, paano ba ang drug computation sa tao? Age ba yun? Hindi ko din alam. Sa hype kasi per kg. Yung EpiPen, di ba ginagamit siya for anaphylactic?
Pag allergy, ganyan. Kaya asthma. Tama ba ako? Dami natin na topic, guys. Hello, Eden Yaw. Basta si Bunny matutulog na. Nakikita niya yan. Sleep. Eep. Eep, eep. Guys, Rabies Awareness Month na. Pabakunahan niyo na yung mga alaga niyo. Daming laganap na pre-anti-rabies. Pabakunahan niyo na sila. Ne. Ang ganun. Yung itsura, oh. Diba? Lagi na lang yan cute. Nasa ng hustisya. Kahit anong gawin yan, cute yan. Tutulog na siya. Uy, nakita niya si mama. Nakita niya si mama. Pag tinawag yan ng mama, wala na. Tayo na yan. Tayo yan. Hilip niya mama. Bane. Di naga-agree si Uno pa na laging cute si Bounty. Bane. Wow naman. Labas di. Bane, labas di na naman. Natawagin mo daw. Aray ko. Sa napakalupit na sagot. Tawagin mo daw. Bane. O, diba? Dilat. Bane. Dilat. Sadya, papansin naman. Oh. Ika na, dito. Ikaw na mapapansinin. Gusto mo lagi ikaw pinapansin eh. Oh. Nga. Ito yung papansin. Kapag pinapansin si Bounty, dapat siya din papansinin. Magagalit yan. Inaway niya si Bunny kapag gano'n. Ikaw din. Oh, ang cute, ang cute, ang cute. Oh, ang cute. Diba? Nakikiliti. Kiliti ikaw, baby. Dora haircut ka daw. Ang cute din nasabog. Saan na sumabog ka, Bella? Naman na eh. Kuya na oh. Ano tinamatamaan dun? Ito, sayang bala. Overheat mo yun. Wala ka naman siya baril eh. Ako may nabalit eh. Kita nga kami. Ano bang babarilin dyan? Kaplan. Plan. Wala naman nagka-crash na ano. Oy. Ito, baldikaw yan ah. Nice shot daw, nice shot. Ano? Ayun, World War II. Call of Duty. Thank you, Ace Ice Cream. Paka-random. Hello, Roms. Late ka na. Super late mo na. Very late ka na. Super duper late ka na.
Hello, Adali. May tuto. Gandang graphics niya na. Ba't muna mag-end stumble muna tayo? Bukas na tayo mag-stumble? Bukas. Oo, kanina pa live. Wala ads. Tapos, hindi na ako wala nga pasok bukas eh. Wala nga pasok bukas eh. Kaya wala na akong excuse. Tandaan niya yan, taga niya sa bato. So yun, mag-countdown live pa tayo bukas eh. O, no, G, walang tulugan. Ano? Gawin natin yung bukas. Grabe, dami. Wala ng granada. Kailangan ko lang magsakripisyo ng 4 na araw, guys. 4 na araw. Pasok kayo bukas? Ay, yun lang. Mabaril sa sniper. Namiss ko tuloy maglaro niya ng Call of Duty sa PS4. May pasok, wala naman holiday. Ano? Go lang naman. Oo, kami. 4 days na. Wala talaga, pero may need tapusin sa off. Ay! Wala, oh, thank you. Aray. Tapos for free, no, Ace? For free? Aray talaga. Away talaga diyan, danas. Hashtag danas. Danas na danas. Para maayos na wifi. Ayun ba yun? Ay, wala. Kailangan nyo talagang ayusin. Kailangan na talaga naman mag-internet. Pakonselo na lang, no? Merienda na lang. Awa na lang. Katulad kanina. Daming pagkain. Ang bigal. Kami lang, yung mga nasa office lang din naman yung mga namimigay. Kasi bawal din naman magbigay yung parang client sa, bawal yun sa government. Hey, ano? Tsaka ano ba tawag dito? Well, in fact, hindi lang kami yung walang wifi. Buong City Hall, walang wifi, walang internet. Wala na talaga nilang i-resolve. Wala kasing yung department nila kanina. Sabi wala yung department nila kanina kasi naka-deploy daw. Hindi ko, yun yung term. So, hindi na ayos. Kaya hirap na hirap kami mag-access sa net kanina. Eh, di ba nga inayos namin sa spray and neuter? Di tuloy kami makausad. Talaga ba? Sabi, okay. Kasi oo nga, no? Sa building lang namin. Bakit sabi nila pati sa iba? Wala din. Fake news. Sabi nila yun. Hindi ko naman alam. Eh, yung mga nakakasalamuha ko lang, yung same building lang din. Ako siya, di ba? Ren. Huwag mo ano sa mga pag na-addict yan, wala na. Dalawa na kayong addict.
Mahito pa rin. Mahirap kasi, Papa G. Wala nga din kami lunch break. So, syempre, kakain kami. Pero, kapag may client, kikater mo yun. Hindi pwedeng hindi. Mataas yung gripo yun, mag-iinit yun. Yan ang fitness station. Kasi yun, hindi ko pala. Pili ka sa ito, wala kang paayos. Ilan na diamonds natin? 576. Tumal naman. Eme. Bukas Bawi kayo bukas. Bukas may ads. Papalitan ko yung ads bukas. Pag sinipag ako. Wala, hindi valid yung botanista. Wala kang sinabi. Walang kontrata. Hindi nagawa bago na-reach. Wag na maingay yung Bounty sumasabog. Eh, grabe ka naman. Ayaw mo lang kay Bounty eh. Kanina binabash mo nga si Bounty eh. Tsaka actually, hindi na si Bounty yung sumasabog. Si Belen na yung sumasabog eh. Ay, alatang hindi nagpe-pay attention. Ay, wala grabe ka talaga. Nagtampo. Inaway. Thank you, gamers, sa donut. Maganda ko around 9:30. Mahirap kasi mag-focus. Oo, syempre. Lalo na pag hindi talaga ako yung focus mo. Check mo IG, mention ni gamer dinosaur ka daw. Ayoko. Ayoko maging dinosaur. Hindi mayaman. Maya. Bukas tour nyo ako sa bahay nyo. Pagandahin nyo na. Tour nyo ako sa bahay nyo sa Utopia. Nandun lang ako para magala eh. I'm just there for the vibes. Literal. I'm just there for the vibes. Hindi lang naman Heartopia, may Istanbul, may Roblox, lahat na, ML, lahat na gawin natin. Hindi nga tayo matutulog, huwag na matulog, di ba? ML lang yun guys, baka may literal yun eh. Pero madami tayong lalaruin, depende sa trip natin. Sana yun. Sige, balo din. Ay, ito ang gusto ko. Agay natin. Pairs na yan. Pag-pairs na. Inayos ko kitchen ko na may ref na malaki. Oh, may ref ka na ha. Congrats. Day 1 mythic. Day 1 mythic. Isang araw mythic no. Di ka ba maban yan? Sino kayo nakagawa na? May nakagawa kaya na? Renovate nyo na. Haba na ng bangs ko. Haba na agad niya. Tignan nyo hanggang tanaw. Dito lang yan dati. Tignan lang.
Masaya ka pa po ba? Saan yan? Saan? Saan yan, Roms? Aljor, Abrenic. Ano yung Aljor? Lock in ako sa paglalaro tas wala na magawa kasi natapos na daily. Ano daw? Ay, wait lang. Parang alam ko yung Pokopia. Nakikita ko siya. Yung mga article lang, yung mga post lang sa FB. Parang may mga sad backstory sila. Talaga legit pala yun. Heartopia siya ng Pokemon. Si Dito yung bida. Oh. Tapos, nakita ko lang yun. Yung parang Pikachu na naubusan ng electricity, kakahil ng tapos si Snorlax na nagkaroon na ng Mosswell kasi tulog lang siya. Ano ganun? Kikita ko lang sa Facebook. Oo, Dream Boy, bakit? Kilala ko siya. Kita ko lang yun. Kawawi naman yung Pikachu na naubusan ng electricity. Tayo na yun sa susunod. Charot. Do not manifest. Mahal Switch 2. Okay lang yan. Meron ka naman eh. Natry nyo na mag-Pokemon Go. Masaya ba yun? Gamer ako in all aspect, but financially. Ano? Okay. Add kita saan? Sa una, masaya mag-Pokemon Go. Sa una lang masaya. Aray. Bala ko nga siya i-try. Tignan ko. Masaya naman ako kaso wala na yung dahilan ng pag-Pokemon Go ko eh. Ay, ganon. Ay, grabe naman. May dahilan. Grabe, Rom. Patapos lang ng 10-year anil. Ano yun? Ano 10-year anil? Lahat. Masakit na guys. Kailangan na natin mag-end. Tama na. Masakit na. Paano naman yung iba? Una pa lang din na masaya. Aroy. Wala naman kasi talagang forever. Ang dami. Yung mga topic. Ay! Sakto na sa ulo yung mga topic nyo. Hello, Cram. Walang choice yung sa umpisa pa lang din naman. Walang choice. Any, walang choice. Try mo na mag-egyo o dati nung mga sa kabilang live streaming app pa. Panay yun lang ang ginagawa ko. Sana tapos na yun. Guys, hindi na angkop sa edad ko. Ayaw ko na. Kaming pasok bukas. Next week pa to. Kaming pasok next week pa. Aray ko, Roms. Aray ko. Wala ka ba itong project? Hindi po, next Friday. Ba't di ka nag-compete ng Pokemon Unite? Kasi hindi pa naman ako official member nun. Hindi ba ako official member nun? Ano lang ako, thank you say lang ako nun. Angkop yan. Talaga ba? Sa bagay, mukha naman akong Hindi ako mukhang 24.
Kalokohan lagi. Ayun na siya. Nagka-crash out na siya. Simula na ng kanyang trauma dumping. Mukhang 23 ka nga eh. Ay, grabe. Bumata lang ng 1 taon. Team BNK, ako bitter din ako. Alam guys. Di ako makaka-relate sa mga yan kasi wala akong alam. 26 na gig. Ay, saray sa edad no. Oh, malapit na ako mag-end ng live. May make egg yun naman dyan. Siyempre, hindi yun for free. Hindi siya for free, guys. No way. Na it's for free. There's no way. Wag na mag-end. Tama na. Grabe, kahit for us. Ano kahit for us? Hindi ko na-gets. Egg yun po. Sabaw nila mag-egg para sa inyo. Bukas egg pag-goal ka. Sige ba? Madali ako kausap. Oo, may condition kasi ano siya eh. Mabigat na gawain para sa akin. Ay, lalim. Kahit for us, hindi libre. Oh, hindi. Walang exception. Di pa ba kayo nasanay? Lahat ng bagay sa buhay, lahat may kapalit. Ay, ginanon. Aray! Gusto lang naman namin ng egyo. Na reality check pa. Bakit yung mga nakita ko effortless? Effortless? Egyo. Egyo na lang. Wala na tayo leche plan. Leche plan. Dapat unconditional love, walang hinihingi kapalit. Mahirap yun. Sa panahon ngayon, mahirap yun. Sa panahon ngayon, lahat tayo nagsusurvive. Kailangan natin ng survival. Hindi ko alam. Wala na akong sense kausap. ML lang lahat ang sinasabi ko. Huwag niyo akong seryosoin. Pagod na siya. Paano naman yung nagbabayad? Wala pang apat. Meron yun! Manalig lang kasi kayo. Dapat kasi nananalig. At kasi wala. No comment. Akala ko tamang member yun Uy, ano ba yun? Roms. Ano yan? Bawal yan dito, Roms. Tatampo yan, wala recording. Legit, napakahirap yung ingan ng corgi. Corgi na nga lang, hindi pa magbigay. Ayoko na. Pwede ko na lang end yung live nun. Ayoko na, guys. Ayoko na. Gusto ko lang ganun yung live na yun eh. Huwag daw ayusin yung pag di nag-egg. Ay, grabe, wag naman. Wag po. Kailangan namin. Thank you, givers sa corgi. Aray ko. Pero grabe talaga yun, yung campaign. Ayoko na ganun, guys. Ayoko na. Pwede bang huwag na lang ako sumali sa campaign kapag nagkaroon ulit? Kasi ayoko na. Nakakainis. Pagod na siya. Pagod na ako, guys. Ang hirap mambudol. Ang hirap mangingi. I feel like, alam mo yung ant, alam mo yung meme na ant na may bag? Ganon. Ganon yun nafe-feel ko. Lahat ng live stream ko regarding dun sa campaign, ganon yun nafe-feel ko.
Hindi ko alam, guys. Eh, di syempre, doon sa Dial Me Up, I feel so, diba? I feel so special. Syempre, kaso, hindi nila naman na problema yun. Internal problem na yun. Sila naman may ayaw sa akin. So, ano magagawa ko, diba? Ang hirap naman. Ang hirap na please. Ang hirap na please ng tao. Ayoko na. Joke lang. Hirap nyo naman pasayahin. Oy, nagjo-joke lang ako ha. Para din naman kayo. It's a joke. No, it's a joke. So, wala, tapos na ilipas na yun, iba na management ngayon. Doesn't apply. Dati na yun, pass is pass. Yung mga inanakit ko pa yun dati pa. Tama na yan. Natutuluyan na talagang maban ako. Sige. Pag tinuloy pa natin ito. Natutuluyan na talaga. Uy, wala ko sinasabi ha. Wala talaga akong sinasabi, Games. Ikaw yan. Ikaw nagsabi niyan. Wala akong sinasabi. Generally, madami na din akong effort na binigay. Madami na din kayong effort na binibigay. Lahat tayo madaming effort na binibigay. Sabi ko sa inyo, mag-end na ako ng live. Ayoko na. End live na guys. End live na. End call na, Bax. End call na. Oo naman, JTN. Meron yan. Hindi mawawala yan. Hanggat may hayop, may doktor ng hayop. Tandaan yan. Uy, walang outro, wala, hindi valid yan. Kailangan mag 1K tayo bago mag outro. Wala pa tayo 1K, 915 pa lang. Ano na yun? So yun talaga yung nasusukot ako sa sarili ko, ano? Kasi yun talaga yung gano'n. Nag-enjoy kayo sa emotional pain na natatanggap ko pag outro ako. Wala na, tinapos na. Tapos na guys. Tapos na. End. Okay. Bye-bye na guys. Cham cham cham. Bye bye. Cham cham cham. Bye bye. Ayoko na. Ayoko na. Diyan pala free shipping ka na ha. Sa mga naka-follow guys, may kasama na pa free shipping kaya humabol na agad-agad. Comment kayo guys dahil check out. Comment kayo guys dahil check out natin ha. Ayan, dalihan nyo na guys. Kay Bossy ko SML, welcome sa ating palay pasal Bossy ko SML. Follow kayo guys agad-agad. Sulitan samantala yan habang discounted pa tayo. Ha, ganyan guys, maganda yung marireceive yun na item mo. Ang ganda ng brown.
Kung sa inyo guys, mag-go for brown kayo kasi sobrang perfect yan ha. Ayan, pa-flex ng gray. Ito pa guys, color gray. Madaling bagayan. Ayan ha, color gray mga boss, madam ko sobrang daling bagayan yan. Mag-check out na guys agad-agad habang nakalive pa tayo ha. For color gray guys, ganito yung color gray. Ayan, pa-acid dyan mga boss, madam ko. Para siya guys, pa-acid. Follow kayo guys agad-agad. Comment kayo guys agad-agad habang nakalive tayo ha. Ayan, kay Bossy ko Sky. Ayan, Bossy ko, mag-comment kayo ng height and weight nyo. Comment kayo guys ng height and weight ha, habang naka-live pa CL tayo. Ayan guys, ang ganda, color brown pa. Sobrang perfect din ang color brown natin. Kung bet nyo guys talaga ng something na unique na color, mag-go for color brown kayo. Ayan, na ganyan siya guys kaganda. Follow kayo ha. Kay Bossy ko naman dyan, 304. Kay Bossy ko 304. Ayan, habol na guys.